Hello mga friendship, today is Palm Sunday at medyo na late na nga akong bumangon. Oo, minabuti kong late na bumangon para makapahinga naman ang aking katawan. Dahil nga sa hectic schedule ko, dahil sa marami kong gawain. At dahil medyo iba ang pakiramdam ko kanina madaling araw, kaya minabuti ko na rin na dito muna ako sa bahay. Hinayaan ko muna makarest ang katawan ko kahit ilang oras dahil alam kong marami pa akong gagawin dito sa bahay. At dahil nga kaya ko naman gumawa ay pagkagising ko ay sinimulan ko na agad ang gawain. Pagkatapos ko dito sa kusina ay tinanggal ko na nga rin yung mga kortina namin para malabhan na kasi ilang buwan na rin yun. At kapag nga ako'y nandito sa bahay ay madalas ay multitasking ang gawa ko dito para di sayang ang oras at mas madali kong matapos ang mga gawain. At habang may nakaload nga sa washing machine, ay isa-isa ko nang tinatapos ang mga gawain dito sa kusina. At sunod-sunod na nga yan, parang nakaprogram na sa isip ko. At dahil nga marami akong gagawin, ay nagdesisyon na ako na sa hapon na lang ako sisimba, uunahin ko na lang muna itong mga gawain. At naalala ko nga pala na may gagawin akong popsicle sticks, kaya isiningit ko muna para mabuo na rin agad ito. At dahil nga wala kaming available na popsicle sticks, ay ginamit ko muna itong mga disposable chopsticks na inuuwi ko kapag kumakain kami sa labas. At marami naman kasing pwedeng paggamitan yan. At meron na nga akong lalagyanan ng mga yan para pag kailangan gamitin ay madaling makita. At second time ko na nga gumawa ng ganito. This time ay iba naman flavor. At ito nga ang nahiligan kong gawin ngayon. Pakonti-konti lang naman, basta at least ay matry ko. Parang libangan ko na rin. And it makes me happy. At pa iba-iba nga ang aking sinusubukan. Minsan ay pagluluto, minsan ay pagbe-bake, minsan ay dessert or mga kakanin. Masarap din mag-try ng mga gusto mong gawin. Kung dati ay hindi mo magawa-gawa, at least ngayon ay kahit papano ay nai-try na rin. At ayan, kung gaano kabilis ang oras ay parang mabdami rin naman ako nagagawa. At kinontinue ko na nga ulit itong aking binabad sa washing machine. At ito naman ang damitan ang inayos ko kasi madalas ang gulo-gulo ng mga damit dito kasi punong-puno na. Nagbawas na ako ng mga hindi masyado ginagamit. At ibinukod-bukod ko na nga ang pwede nang itapon o pwede nang ipamigay at pwedeng i-retain. At habang ginagawa ko nga ito ay binabalikan ko yung aking nilalabhan. Buti na lang at ang washing machine na ginagamit ko ay automatic. Ito lang ang pinakamagaan kong gawain. Mas matagal pa yung magsampay, magtiklop at magtabi ng mga damit. Malaking tulong talaga kapag ganito ang washing machine kasi halos araw-araw ay marami akong labahin. Habang may nilalabhan ka ay may iba ka pang nagagawa, lalo na kung kulang ka na sa oras or nagmamadali. At ito ngang damitan ang madalas na nagiging magulo kasi depende na sa kukuha at magtatabi ng damit. So ayan na ang mga inayos kong damit. Yung iba ay iayos ko na before pa at ipapakita ko lang. Ayan, siguro mga 1 month ko na yan naayos at nilagyan ko na nga ulit ng label kasi nga laging nagkakagulo-gulo. Ayan. At yun nga nilabhan kong kortina, ang bala kong ikabit dito. Nililinis ko lang para bago ko ibalik yung kortina ay malinis na. Light lang kasi yung kortinang yon at manipis. Kaya yun na lang ulit ang ilalagay ko. Bagay sa panahon na tag-init, hindi naman kasi pwedeng walang kortina dito kasi dito sa salas din ang aming tulugan para naman hindi kami kitang-kita sa labas pag may dumadaan. May dalawa naman kaming maliliit na kwarto at doon yung mga anak ko. Yung dalawang anak ko, and then dito sa salas ay 3 kami, yung husband ko at saka yung isang anak ko. So parang kwarto na rin namin tong salas namin.
At dito na rin yung dining, study table, computer table, yung mga pets. So talagang halos lahat ay nandun na sa salas. At habang mahaba nga ang oras ko dito ay sinasamantala ko na rin yung ibang mga gawain. At yan nga ang day off ko. Akala ko lang day off at pahinga ko. So mahirap din naman kasi walang ibang gagawa. Meron din silang kanya-kanyang gawain. Mahirap iasa, kaya kung kaya mo naman ay gawin mo na lang. May kanya-kanya rin naman kaming gawain, kaya lang syempre ay mas marami pa rin yung gawain ko. Tapos pumupunta pa rin ako sa hanap buhay. At after 1 hour nga, chinek ko na itong ginawa ko para lagyan ko naman ng sticks. Kailangan ay medyo buo na para hindi tatabingi yung nilagay mong sticks. At tamang-tama nga itong dessert at pangpalamig sa panahon na tag-init. At naalala ko nga before ay ice candy naman ang gusto kong gawin. At dahil nga mainit na ang panahon or tag-init na, ay yung 2 batch na nilabhang ko kahapon ay madali nang matuyo kahit covered area to. At kung tag-ulan naman ay medyo matagal din makatuyo dito. Lalo na kung walang tigil ang ulan. At yan nga ang kurtinang yan ay favorite ko yung mga ganyang kulay. At isa pa, ayan ay mga tinahi ng mami ko. Mas gusto ko po yung ganyang yari na shearing lang. Wala na yung mga bilog-bilog na nilalagay. Kasi ang hirap kapag nilalaban yun, natatanggal at nasisira. Okay na sa akin yung mga ganyang design or style. Mas madaling labhan at i-maintain. At ilang oras nga din ay tuyo na agad tong aking kurtina at nailagay ko na rin agad. At after nga nyan ay niliguan ko naman itong aking mga pets. Dahil linggo ngayon ay ligo day nila. Basta twice a week ay nililiguan ko sila. Lalo na sa panahon ngayon na tag-init ay para maging presko naman ang pakiramdam nila. Ang sarap ng tulog nila kapag sila ay bagong ligo. Bakit kaya hindi naiisip nila na kapag bagong ligo ay sila ay presko ang kanilang feeling at masarap ang kanilang tulog? Wala na sa kanilang isip yon. Sa totoo lang ayaw nga niyan silang magpapaligo. Kapag diliguan ay nagtatago. Pero meron naman ako napapanood na ibang pets na gusto-gusto nilang maligo. Nagsuswimming pa nga. At hanggat kaya ko nga ay twice a week ko silang diliguan. At pagkatapos ko nga liguan sila ay ako naman ang naligo. Para naman before ako mag-rest ay malinis na yung katawan ko at ang damit ko. At bago nga ako kumain ay presko na rin ako. At ayan nga, kailangan pagkakatapos maligo ay bigyan sila ng treats para mawili naman. At ito na nga ako, bago na yan ligo, hindi lang halata. At ayan, malapit na rin yan magtanghalian at nagsaing na rin ako. At ito, buti na lang naalala ko magiinom ng tubig kasi madalas ay nakakalimutan ko at minsan nga ay tinatamad pa. Kaya tinry ko talaga at ginawa kong uminom ako ng tubig madalas ngayon. Kasi nga medyo mabigat ang pakiramdam ko kaninang umaga. At ito nga tanghali ay medyo sumakit din ang ulo ko. At parang nahihilo. Kaya naglaylo na muna ako sa mga gawain. It's time for me to rest na. Medyo napabigla na naman sa mga gawain. Minsan kasi o kadalasan ay parang feeling ko ay kayang-kaya ko naman. Kagaya before. Pero iba na ang timpla ng katawan ko ngayon. Mas madali nang mapagod. Kaya ito, yung mga leftovers ay akin nang inilabas at ininit ko rin to. Nag-air fry ako ng talong at mais. First time kong subukan to na mag-air fry ng talong. Okay pala naman yung ganito. At least less oil na. Basta lulutuin nyo lang mabuti. At dahil nga medyo nahilo ko ng bandang tanghali,
at medyo sumakit din ang ulo, ay hindi na ako natuloy sumimba. At siguro gawa din ng sobrang init na panahon. Kaya nagpahinga na lang ako sa bahay kasi kinabukasan ay maaga pa ako sa hanap buhay. Kailangan ko makapahinga at makatulog ng mahaba at kumain ng kumain. Thank you mga friendship for watching. Bye-bye. Sabong ligo yung dalawang yan. Kaya isang kong sininamin ko ito. Sige, like,